Lumabas. Oh, sige, subukan mo pa. Sige lang. Sige, isa pa. Isa pa. Ayan, lumalabas na. Sige lang. Kaya mo yan. Sige lang. Tapos na. Lumabas na. Binabati kita. Malusog ang anak mo. Eto, tignan mo. May marka ng plum blossom sa braso niya. Tignan mo. Imposible. Sigurado nagkakamali ka. Imposible yung mga anak ako ng babae. Tama, babae to. Isa itong babae. Imposible. Teka, sandali. Umanganak ako ng babae. Mabubugbog ako hanggang sa kamatayan. Nagpapaanak lang ako. Wala akong magagawa. Doktor! Doktor, tulungan mo ako! Mangyari, tulungan mo ako! Abe, ano ba? Doktor! Ako naging babae. Anong gusto mong gawin ko? Ano gusto mong gawin ko? Ano ba? Paluin mo yan hanggang mamatay! Kayong mga hampas lupa! Kapal niyong magnakaw ng tinapoy dito sa bahay? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon! Baka sa hinaharap ay sirain mo ang bahay na ito! Pakiusap, tigilan mo na ang pananakit sa anak ko! Nagugutom lang ang anak ko! Siya ang apo mo! He! Sa bahay namin dati ni Chen, mga lalaki lang ang deserve ko maging apo! Iyong walang kwentang bagay. Ano ang silbi ng panganganak ng isang babae? Gusto ng pera para makalikom? Kailangan maglingkod sa iba? Sige ba? Hampasin mo ba? Tama nga, nanay ko. Kung hindi ko nakita, maaari ka pa rin pumasa sa linya ng pamilya. Ang dapat sa inyong mag-ina, pinapalayas. Linmei, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ito isang batang lalaki sa'yo dyan. Kung babae, sasakalin ko siya hanggang pamatay ka pag pinanak siya! Ang sisisihin. Pinauna ka sa maling pamilya. Hinto! Nasong babae! Alam ko na kung saan mo gusto pumunta! Huwag mo saktan ang anak ko! Hinto! Mabilis! Tundan mo siya! Huwag mo hayaang makatakas sa babaeng yan! Sakalin mo hanggang mamatay! Hinto! Walang iya kang babae ka! Hinto! Ibigay mo yung bata! Hinto! Nasaan yun? Saan mo tinago yung bata? Saan ka nagtatago? Hoy! Kasalanan to ni Mama. Di ka kayang ingatan ni Nanay, anak. Huwag mo sisihin ang iyong ina. Ginagawa ko ito para mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ito, Singsing. Ito ang dating iniwan sa akin ng lola mo. Paukit dito ang salitang May na pangalan ng aking ina. Basta lagi mo lang dala. Hahanapin ka ni Mama. Mga bata mo ba? Wala akong time para bigla ka ng pangalan. Dapat malusog ka. Lumaki ng payapa. Mahal na mahal ka ni Mama. Linmei! Asong babae! Bubugbugin kita hanggang mamatay! Ito! Huwag ka tumakbo! Papatayin kita!
Mag-ingat po kayo. Madalas ang kalsada. Napaka-importante ng poverty alleviation project na ito. Kaya dapat mong gawin ito na mabuti, ha? Opo. Teka, may umiyak na bata? Opo. Doon, oh. Paano may bata dito? Kanino anak to? Ba't siya nandito? Yan ang umiyak. May birthmark sa braso. Napakabata pa niya. Tapos sinapon lang sa basurahan. Tinapon to sa basurahan. Ayaw sa kanya ng mga magulang niya. Hindi ba, wala akong anak. Tayo'y takatana na magsama. Iuwi na kita. Nakauwi na. Oh. Bakit may singsing? Mamaya, ikaw ay aking anak na babae na. Tatawagin kitang Yan. Jiang Yan. Gusto mo ba na pangalan yun? Hoy, parusahan mo yan! Opo! Tay, wag mo patulan si nanay! Tumi ka nga! Puisit! Lalong lumalakas ang loob mo! Ang kapal na mukha mong ipanganak yun! Tinago mo pa sa akin! Hindi ko tinago! Patay na ang bata! Hoy, ikaw! Dapat nating dispatchahin ang katawan ng bata at sunugin sa publiko! Kaya, para takutin ng mga yon, kailangan umasa ng pamilya natin sa reincarnation. Sa ganitong paraan, ang mga gustong may panakuli ay pwedeng maging lalaki. O ikaw, saan mo pa nilagay ang batang yon? Pag di mo sinabi, papatay kita! Wala akong ideya. Talagang di ko masasabi. Kung sasabihin mo sa akin hindi mabubuhay ang bata. Ikaw, sino ka ba sa palagay mo, ha? Ang apo na matandang pamilya namin ni Chen, wala nang pinsala. Hindi ko na kayang tiisin. Isa kang manok na hindi nangingitlog. Anak, paalisin mo siya dito. Padala ito sa punong nayon sa tahanan ni Zhang Buzi. Nga pala, ang pilay na Zhang na iyon, wala ring asawa. Maaari tayong kumita ng kaunting pera sa gilid. Uma! Kung ganun, ang dapat kong gawin? Hahanapan ka ni Nani ng mas bata. Hindi po kayang mga lalaki. Ayos! Ayos yan! Mama! Wag! Saudi! Ayoko! Mama! Gawin sa akin to! Mama! Lakad! Lauzang! Ayoko! Lauzang! Binipan mo ako! Hindi ako pupunta! Ayoko! Lauzang! Lakad! Lakad nga eh! Lauzang! Hoy, ano ba ginagawa mo? Rozang, hindi ba palagi gusto mo ng babae? Ayaw na ng buong pamilya namin ng taong to. Kung bibigyan mo ako ng pera, magiging asawa mo siya. Tingnan niyo ako! Wala ka ng pagpipilian ngayon. Teka, magkano ba siya? Bibili ako. 2,000. 2,000? Ay, naku, masyado mahal. Mahal pa rin ng 2,000? Nasa 20s lang siya, oh. Maaari pa siyang magkaanak. Mas ginugulo mo siya. Bigyan pa kita ng mga anak, eh. Hindi ba ito pumikita pabalik? Huwag kang gumalaw! Tama ka. Bibilin ko siya. Bibilin ko siya. Ha? 2,000? Ha? Kompleto yan, ha? At dahil dyan, ibig sabihin, akin na to? Oo naman. Naman trafficking ang ginagawa niyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tama na! Tahimik! Pinakasalan kita bilang ganti. Napakaraming perang ginugol ko para sa'yo. Sana magkaanak ka ng lalaki! Wala kang silbi ngayon. Hindi kita ibebenta pabalik! Paano ko magkakaroon ng bagong asawa? Anong pamilya namin ni Chen na dahil sa'yo? Ngayon, kung gusto mong manatili sa bahay ko, hindi pwede! Magpakabait ka lang kasama ng pilay na sang na ito. Magsama kayo! Bitaw! Hoy, babalik ka! Buksan may pinto! Palapasin niyo ako dito! Hoy, babae! Awa niyo na! Tumigil ka na sa pagsigaw. Walang kwentang sumigaw. Hindi ka na gusto ng pamilyang Chen. Halika, sundan mo ako. Magkakaroon ko ng magandang buhay. Tara na! Taman mo ako! Pabayaan mo na ako makiusap. Pakakawalan kita. Huwag ka nga mangharap ng gising. Tingnan mo. Ang paglalambing ko sa'yo. Dapat sumidlip tayo. Dapat komportable yun. Makakatiyak ka. Siguradong pasasayahin kita. Taman mo ako! Lumapit ka pa sa akin,
Walang iya ka. Ang wild mo talaga. Ha? Gusto ko yan. Umalis ka na nga! Bilisan mo! Ano? Ha? Gusto mo pa ako i-blackmail, ha? Ayoko nga sa babae to. Pag nagkataon, mamamatay siya sa aking bahay. Ba't mabalas niya? Ha? Ibalik mo ang pera ko. Ang iyong pamilya. Walang maganda. Mga kampo ng kadiliman. Puh! Gusto pa akong i-blackmail. Walang kwenta. Lausang! Hayaan niyo na ako mamatay. Hayaan niyo na ako mamatay. Ha? Anak! Baliw ka ba? Bilisan mo. Baka ba-blackmail tayo. Tara na. Ang aking anak na babae. Kung siniswerte ka, inampun na mapait na tao, tapos hindi ka na babalik. Huwag ka nang babalik dito. Sa lugar kung saan malupit ang mga tao. Pa, hinahanap mo ako? Maupo ka. Siguro, panahon na para ikaw ang mag-alaga ng kumpanya. Magsimula ngayon, ikaw ay magiging bagong presidente ng Jiang Group. Matanda na si tatay. Oras na para magbigay daan sa'yo. Pa, ano ba sinasabi mo? Hindi ka naman matanda. Gusto ko na magretiro. Maglalakbay sa buong mundo. Mabuti. Pagkatapos, itiyak na tutulungan kita sa pamamahalan ng kumpanya. Napakaraming taon na ang lumipas. Lumaki ka na. Ilang bagay lang dapat kong ipaalam sa'yo. Ito ang proyekto namin sa pagsugpo sa kahirapan sa Siyun Village. Pagkatapos mong kunin ang kumpanya, dapat kang pumunta doon ng personal. Pagkatapos ang lahat, sa Siyun Village, doon kayo pinanganak. Ang singsing na ito, siya ang dapat na yung biological na ina. Bahala na kayo. May plum character dito. Sa akin? Biological na ina? Ang aking biological na ina? Isipin mo. Hindi ikaw ang aking biological na anak. Natagpuan kita sa lugar na yon. Nung sanggol ka pa lang, nakita kita sa basurahan. Iniwan lang itong singsing. Simula noon, hinanap ko ang biological mong mga magulang. Kaya naman, inampun na kita. Pero bago yan pinag-isipan kong mabuti. Baka may kung ano lang. Ang huling paraan, hiniwan ka nila na may kalakip na singsing. Pagkatapos mong bumalik sa Siyun Village, magbayad ka ng higit na pansin. Siguro, mahanap mo sila. Pa, bakit mo sinasabi sa akin to? Wala akong dahilan para mag-deprive karapatan mong malaman ng katotohanan. O sige, gawin mo na ang gusto mo. Nasa likod mo lang ako palagi. Susuportahan kita. Salamat, Pa. Pa, Ma, iniwan niyo ako. Ito'y para sa isang huling paraan, tama? Ma, mag-ingat ka. Ngayon ang kaarawan ng kapatid mong babae. Kahit na hindi pa namin siya nahahanap. Pero pinalitan siya ng manikang ito. Ito ay isang muling pagsasama-sama na mag-ina. Ma, alisin na natin ang bagay na ito. Baka makita pa to ni Papa at ni Lola. Masasampal ka na naman. Kahit bugbugin pa nila ako. Gusto ko rin i-celebrate ng birthday ng kapatid mo. Pagkatapos ng lahat pinagsisisihan ko. Nainiwan ko siya. Ma, ikaw din noon. Wala akong choice. Napakaraming taon na lumipas at palihim kang natunuyo kung nasan ang kapatid ko. Tinanong mo pa sa buong nayon. At huling beses na nalaman ng tatay ko, binugbog ka nila ni hindi ka makabangon. Ang binti mo ay sobrang pilay. Parang ganito lahat hindi pa rin mahanap. Baka yung kapatid ko... Tumigil ka. Ate mo. Siguradong masaya siya ngayon. Napakahusay. Sige na, kumuha ka na kandila.
Nasaan na kayo? Anong ginagawa niyo? Wala na nga kayong pera. Bumali pa kayo ng cake para kainin dito. Sinasabi ko na nga ba yung mga magnanakaw? Kumakain pala siya sa likod natin! Sabi na yung magnanakaw kayo eh! Huwag mo nasaktan si Mama! Anak! Uy, ikaw na babae ka. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Hindi makapanganak. Alam mo, manatili ka sa aming bahay. Libre pagkain! Kung hindi dahil sa punong barangay. Para sa reputasyon ni Murakami, huwag pumayag na hiwalayan. Matagal na sana kita pinalayas! Lunay, tama lang. Nakatipid din tong pagkain ng pamilya ko. Ay, huwag! Cake to para sa aking anak. Hindi ko kinuha ang pera mo. Sariling pera ko lahat ng ito. Gusto ko lang mag-celebrate ng birthday niya. Kung hindi dahil sa kanya, mabubuhay ang pamilya namin ng walang anak! Anong karapatan mo? I-celebrate ang birthday niya! Siya'y piraso ng aking laman. Napakaraming taon. Gusto ko lang siyang i-celebrate. Pa, Lola, gustong alalahanin lang ni Mama yung anak niya. Huwag na po kayong magalit. Tumimik ka! Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka na! Gusto mo ng birthday cake, tama ba? Eh di eto, isaksak mo sa mukha mo! Tama na ba? Ito ang cake ng anak ko. Alam kong may papalit sa pwesto ng apo ko. At siya magbe-birthday. Ilang taon nang nakalipas simula nang tinago mo siya. Nanganak ka ng isang babae at tinapon lang sa ilang. Siguradong mamamatay siya sa gutom. Hindi. Buhay pa ang anak ko. Pinagdiriman ko ang kanyang kaarawan. Ma! Tama na, Ma! Sasaktan kita hanggat nakikita kita! Walang silbi! Saudi, buhay pa ang kapatid mo. Tama ba? Opo. Siguradong ayos lang siya. Siguro, malapit na siyang bumalik para hanapin tayo. Anak ko! Nasaan ka? Anak ko! Miss Jiang, nababangungot ka ba? Ayos lang ako. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ano po yun? Gusto kong ituloy ang project sa Shuyan Village. Magpopondo ako ng 500 million sa Shuyan Village para magpagawa ng pabrika. Sige po. Kung papalawakin ng pabrika, kailangan tanggalin yung bahay nila ron. Humanap ka ng tulong sa iba. Itong kasunod na kabayaran, hindi ko kakalimutan. Hindi sila pwedeng piliting umalis. Opo. Tapos ako na magutos. Kailangan pumirma ng mga pamilya para matuloy yung demolisyon. O sige, bumiyahe ka na sa Shuyan Village. Ako na mismo ang pupunta doon. Opo. Tara, bilis! Baka masaya to. Ano kayo meron doon? Mga kababayan, isang magandang bagay para sabihin sa lahat. Ang presidente ng Jiang Group ay nagpondo ng 500 bilyon para magtayo ng pabrika. Sabi ng factory manager, hanggat ang pabrika ay pinapalawak, lahat ng tao sa aming nayon uunahing bigyan ng trabaho. Wow, gusto ko yan! Ay ng Shuyan, sa lalong madaling panahon, yayaman tayo. Yan ang gusto ko! 500 milyon! Ang presidente ng Jiang Group? Siguradong maganda yun para sa atin. Ang daming pera. Hindi ba nga ako nakakita ng ganun eh? Sa muling pagpapalawak ng pabrika at pagpapabuhay dito ay dahil sa suporta ni Ma'am Jiang. Kaya asahan ninyo na malapit na ang pag-unlad ng Shuyan Village. Kaya dapat tratuhin natin sila ng mabuti. Huwag natin pabayaan. Kaya ngayon, sama-sama tayong magpasalamat sa kanila. Salamat po! Tandaan nyo, dapat tayong yumuko bilang pagbati sa kanilang lahat. Kailangan maganda ang ating asal. Tama! Pero, hindi natin kilala ang presidente. Oo nga, tama siya. Hindi na kailangan yon. Napakaliit ang village natin. Tinitiyak ko sa inyo, ang mga damit nyong yan, gaganda palalo. Tama. Hasha, yun na lamang.
Lahat kayo pwede nang bumalik sa trabaho. Tara na, bumalik Halika na, tayo. halika na. Mukhang masaya sila. Oo nga eh. Ma, meron akong balita sa'yo. Yung Jiang Group, magtatayo ng isang pabrika sa nayon. Talaga? Oo. Sabi ng pinuno, yung presidente ng Jiang gusto mag-inspeksyon dito. Pagkatapos maitayo ang pabrika dito, ang lupa natin, siguradong yayaman talaga. Napakagandang balita naman yan. Hintayin nating dumating si Miss Jiang. Tratuhin natin siya ng mabuti. Dapat makasundo natin siya. Tama ka dyan, Nay. Sino yan? Lola! Tiyo! Oh, Yaozu, ikaw pala yan. Halika, pumasok. Ay, hindi na po kailangan. Babalita lang po sana ako sa inyo. Ang bahay namin, medyo malapit sa factory. Kaya nagpa siya yung manager ng pabrika, nag-ibay ng bahay namin. Ganun ba? Pero kapalit nun, malaking bayad. Totoo ba? Ba't ba ako magsisinungaling? Yung mabuti mo nga po, eto nagtatrabaho na sa pabrika. Ang inisip nga sa akin ng manager, responsable daw ako. Gusto pa nga ipakasal sa akin ng kanyang anak na babae. Talaga? Basta, ayusin ko lang daw ang demolisyon ng mga bahay dito. Grabe, ikakasal ka na. Ang pamana ng pabrika, tapos may share ka. Hindi ba? Pag nangyari yun, kukunin ko lahat ng kamag-anak natin para magtrabaho sila doon sa pabrika. Ikaw, Tiyo, ang dapat maging pinuno nila. Kaya nga, pamilya natin, mabubuhay ng maayos. Tama, di ba? Yaozu. Ito'y malaking karangalan sa pamilya. At sigurado maganda ang kinabukasan mo. Hindi tulad nitong mga talunan. Walang kwenta sa pagpapalaki. Tama yan. Pero ito na ang usapan. Pahintulot sa demolisyon. Pirmahan mo na. Pero, gagana to kung pipirmahan ng buong pamilya. Inayos talaga to ni Ma'am Gia, kaya pakiusap, pirmahan nyo na. Baka magbago pa ang isip niya. Ha? Okay. May iba pa akong pupuntahan. Mauna na ako. Mag-ingat ka, ha? Tandaan nyo. Lagda ng pamilya. Kapaki-pakinabang yan. Ha? Dahan-dahan ka, ha? Mag-ingat ka! O ano, sabi ko magkakaroon talaga ng kapaki-pakinabang sa atin eh. Hindi sayang na pinag-aral si Yaozu sa paaralan. Binigay sa kanya lahat. Sulit naman yung lahat. Maginti lang tayong yumaman siya. Siguradong igagalang rin nila tayo. Pa, Lola, bakit payag kayo na magbigay ng libro sa pinsan ko? Malinaw naman na nakakagawa din ako ng pag-unlad sa inyo. Manahimik ka na lang dyan! Ikaw babae ka. Balang araw ikakasal ka lang din. Ano ba pinag-aralan mo ha? Kung ikaw ang magdadala ng pangalan ng pamilya, mas maghirap tayo! Mangarap ka lang na mangarap dyan. Hindi mangyaring gusto mo! Yun ay, si Yaozu, maaaring pumasa sa linya ng pamilya. Gaganda ang pamumuhay ng pamilyang Chen. Ikaw na bata ka. Ano ba binabasa mo? Palagay mo maiahon tayo sa kahirapan? Anak, magandang bagay ang demolisyon. Kaya dapat, huwag mo nang pakawalan ng kayamanan. Ma, tama ka. Pipirmahan ko na ngayon. Bangon na, pirma na! Tayo! Pirma! Hindi. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma kung ang bahay ay gigibain. Kung babalik ang anak ko, hindi niya na mahanap ang bahay natin. Ano sabi mo? Hindi ka pipirma? Sabi ko, hindi ako pipirma. Suyin Village, nandito na ako. Pa, Ma, nandito kaya kayo? Miss Jiang,
Maligayang pagdating sa aming village. Isa itong malaking karangalan. Ma'am Jiang, bakit ganyan nagsuot mong damit? Ano bang problema? Komportable naman to. Li Changsheng, paano ang tungkol sa pabrika? Sa totoo niyan, Ma'am Jiang, dahil sa suporta ninyo, ang pabrika ay tuluyan ang mabubuhay muli. Siguradong marami mabibigyan ng trabaho. Nagpapasalamat ang mga tao dito. Ikaw talaga ang swerteng between ng ating Xian Village. Ay, Ma'am Jiang, pumunta muna tayo sa factory. Director Lee, hayaan yung ibigay ko sa inyo to. Paunawa sa demolisyon. Kasi yung tao kay Chan Deja, hindi pa nakolekta. Siguro ayaw pa ng pamilya. Teka, hindi pa ba sila masaya sa demolisyon? Siguro pumunta ka sa kanila. Ano? May mga taga-baryo pa palang kontra sa demolisyon? Baka may hindi pagkakaintindihan. Assistant, pumunta ka sa pabrika at tumingin ka doon. Pupunta ako sa bahay ng taong na yun. Opo. Baka may hirapan ka, Miss Jiang. Nako, wala to. Kayang-kaya ko to. Kuya, turo mo sa akin yung daan. Ma'am Jiang, nandito po sila. Salamat. Anong sinabi mo? Ma! Ikaw! Ako, padre de pamilya. Pumirma ka dito! Pumirma ka! Huwag mo nasaktan si Mama. Umalis ka nga dyan! Wala ka silbi. Masyado kang mahina, wala kang kwenta! Susuway ka pa sa akin? Siguro, ipapakasal na lang kita. Kaya huwag kang harang-harang sa akin! At bakit? May pera ka ba? May negosyo? Halika nga ditong bata ka. Nakikikain na nga lang kayo dito sa bahay namin. Wala pa kayong mga pakinabang! Matagal ko na kayong pinapalayas! Dahil sa demolition niya, yaman na ako. Tapos gusto mo pa pigilan? Di ako pipirma, anak. Kung magigiba ang bahay natin, di na babalik yung kapatid mo. Sinasabi ko na dati na ang batang iyon ay salot! Ngayong ginagawa mo ito para sa kanya? At harangan kami? Hindi mo nga alam kung buhay pa yung batang yun eh. Hanggang ngayon umaasa ka pa rin! Kung alam ko lang sana, dapat pinigyan ko na siya hanggang mamatay! Ang anak ko babae ni isang salot! Sinasabi ko sa'yo, yung maliit na batang yun, patay na. Lahat ng ginagawa mo ngayon, walang kwenta lahat yan. Sige na! Pumirma ka na! Hindi ako pipirma! Pirma! Hindi ako pipirma! Pirma! Pumirma ka! Ha? Pa, tigilan mo na yung panalakit kay Mama. Please lang. Yan! Bastos kang bata ka. Kung wala ka talagang silbi, ibibenta na lang kita! Kung wala ka talagang silbi, ibibenta na lang kita! Ikaw na babae ka. Tatanuhin kita sa huling pagkakataon. Pinipirma ka ba? Ha? Anak ko, di na makatagal si Mami. Nasaan ka na? Hayaan mo makita kita muli. Hinto! Hoy ikaw! Anong ginagawa mo? Dahil lang ayaw niyang pumirma, sasaktan niyo siya? Hoy, sino ka ba? Bakit mo kami pinapakilaman? Mukhang hindi siya pamilyar. Hindi siya taga rito. O nga pala, anak, sabi ni Director Lee kanina, si Miss Jiang pupunta sa village natin. Hindi kaya... Ma, paano yung posible? Si Miss Jiang, napakayaman nun. Paano naman magiging siya yun? Alam mo ma, kahit babae siya. Tingnan mo nga naman yung suot niya. Hindi naman siya mukhang mayaman. Masyado kang pakilamera. Huwag ka na magulo dito. Umalis ka na lang dito. Kung hindi, ipapabugbog kita sa mga kamag-anak ko! Hindi mo ba ako kilala? Tita, okay lang po kayo? Ang singsing na ito.
meron sa singsing ko. Iniwang to sa akin ng aking ina. Itong nasa itaas. May nakaukit na plum character dito. Paano mo nalaman? Nako. Ikaw, anak ko. Binigay ko tong singsing na ito. At saka, may palatandaan ka na anak kita. Ikaw? Ikaw yung nanay ko? Oh, tama. Ako nga. Sawa ka sa kita na kita. Ma, anong tawag mo sa akin ngayon lang? Hindi. Ako nananaginip. Hindi ako nananaginip. Ako ito, Ma. Anak mo ako. Bumalik na ako para makita ka. Ikaw nga yan. Ikaw nga yan. Lumaki ka nun, husto. Kumusta ka? Inampon ako ng mabait na tao. Namuhay na maayos. Mabuti naman. Kampante na ako. Pasensya ka na. Hindi mo sinasadya. Iwan ka. Ikaw, patawarin mo ako. Ma, huwag ka na umiyak. Mabuti nakabalik ng kapatid ko. Ate? Kapatid ko. Mabuti nakabalik ka na. Sobrang saya namin ni Nanay. Ano maganda? Anong napakasaya? Ikaw ba yun? Nakawan ng pagbubuntis ang aking anak. Hindi ako magkakaroon ng anak. Tapos bumalik ka ba? Bakit? Iya, pamilya ito ng ibang tao. Anong ginagawa mo dito? Naiintindihan ko na. Siguradong alam mo na gigibain ng bahay. Lakas ng loob mong pumunta sa pinto. Ikaw, siguro narito ka para makinabag sa amin. Pa, Lola, kakabalik lang ng kapatid ko. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan? Parang itong dalawa ang ama at lola ko. Parang hindi nila ako gusto. Ano bang mali sa sinabi ko, ha? Alam mo, yung babaeng yan, dapat sasakalin ko yan ng buhay. Kaso, niligtas mo pa rin ang buhay niya. Gusto niya akong patayin? Itinapon pala ako ng nanay ko para iligtas ako. Ngayon bumalik ka, papirmahin mo na ang mama mo para sa kontrata sa demolisyon. Para may silbi ka! Sa ayaw niya nga pumirma. Sino ko ba para bugbugin ng mama ko? Di siya pipirma? Paano namin makuha ang kabayaran? Malinaw na itinakda ng Jiang Group na huwag pumilit ng tao. Lahat na nakitira sa bahay ay kailangan pumirma. Pero wala kayong karapatang pilitin ng mama ko. May karapatan siyang tumanggi. Wala siyang karapatan! Ako ang padre de pamilya. Limway, ang kontratang to, kailangan mong pirmahan to. Pag hindi ka pumirma, masasaktan ka sa akin! Ano ba? Pumirma ka na! Huwag pilitin pumirma ang mama ko! Ano ba? Pirmahan mo na to! Limway! Kung di ka pipirma, hayaan ko makita ng mga mata mo kung paano ko patayin ang babaeng to! Pakiusap, huwag mo saktan ang anak ko! Pakiusap! Pa, huwag mo siyang saktan. Anak, turuan mo ng leksyon ng babaeng ito. Dahil sa kanya, nawala ang ating negosyo. Opo. Bitawan mo ako! Tandaan mo, walang makakapilit sa nanay ko. Bitawan mo ako! Wala kang galang. Ano ito? Nilalabanan mo yung nakakatanda sa'yo? Anak, huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga nakabalik ka. Wala naman akong pakialam sa bahay. Nananakit ka ng asawa at anak? Walang kwenta lalaki! Ako ngayon, tuturuan kita ng leksyon! Walang hiya ka! Kung ayaw pirmahan ni Mama, itong papel para sa demolisyon. Wala na. Ikaw! Walang hiya kang bata ka. Nababaliw ka ba? Poko,
Humanda kayong lahat. Siguradong malalagot kayo! Ma, hindi sinasadya ng anak ko. Huwag mo siyang hayaang saktan ni Yaozu. Tumahimik ka! Itong walang kwenta mong anak. Bigla na lang umiksena dito, pumasok at nanggulo! Ma, ayos lang. Hintayin natin dumating si Yaozu. Tuturuan ka ng leksyon. Kailangan maging tapat ka. Sino ka ba para turuan ako ng leksyon? Si Yaozu isang mahusay na empleyado sa pabrika. Siya ang magiging manugang ni Director Lee. Mapapalawak niya ang pabrika. Dahil siya ang executive. Maaaring isama ng apo ko ang pamilyang Chen para magbigay karangalan sa pamilya. Kayong dalawa, parehas walang kwenta! Ha, tama yan. Mas mabuting pakasalan sila palitan ng mga regalo para mapangasawa ng apo ko. Lola, sa lahat ng lumipas na taon, pinaglingkuran namin kayo ng buong puso. Paano mo nasasabi ng mga ganong bagay? Tahimik! Magpakasal ka na lang. Baka magkaanak ka pa ng isang lalaki. Ikaw na walang kwenta. Ang kapal ng mukha mo! Hoy, makinig ka! Kami rin rito. Wala na rin pag-asang umunlad ang pamilya. Si Yaozu na lang ang pag-asa namin. Kayo, ano ba kung pakinabang nyo, ha? Ang baba ng tingin mo sa mga babae. Itong Chen Yaozu, isa lang siyang trabahador na nakakuha ng bagong posisyon sa pabrika. Anong sinasabi mo? Yayaman? Ikaw! Ay! Sino ba nag-away sa tiyo ko? Ay! Sino ba nag-away sa tiyo ko? Yaozu, buti dumating ka. Pinunit yung demolition consent eh. Ginugulo niya kami. Yaozu, apo, kung hindi ka nakabalik, patuloy namang gugol ang babaeng ito! Walang iya ka. Gusto mo sampalin kita sa mukha? Yaozu, hindi mo naiintindihan. Ito ang pinsan mo, ang aking pangalawang anak. Ngayon lang kami nagkita. Pinsan! 20 taon nang nakalipas, muntik pa nga patayin ng tiyuhin ko ang batang yon. At sino ka naman para pumunta dito? Alam mo, isa ka kabalasa sa pamilyang Chen! Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Teka, ano ba siya sinabi ko? Kung hindi siya salot, ano siya? Isa kang salot. Bumalik ka dito nang walang silbi. Mas maganda pa nang wala ka rito. Hindi ka tulad ng apo kong ito. Ang anak kong babae hindi istorbo. Hindi niya rin kailangan maging matagumpay para magsama-sama uli ang pamilyang ito. Wala akong pakialam doon. Ma, Wala kang pakialam? Nagmamalasakit silang lahat. Isang salot yung babaeng niya at hindi ako papayag na makapak pa siya dito uli. Alis na. Ano ba? Umalis ka na! Bilisan mo! tama na. Para sa kapakanan ng iyong tiya. Kababalik lang ng anak ko. Please lang, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mo nga akong awakan! Malas talaga. Pinsan, tita mo siya. Mas nakakatanda siya sa'yo. Ba't mo siya tinulak? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. O ano ngayon? Siya? Na hindi man lang siya makapanganak ng isang lalaki. Kaya wala akong pakialam. At ikaw, kung pipigilan mo akong gibayin ang bahay, meron ako mas matinding gagawin sa'yo. Ano? Mamimilit ka na naman? O huwag kang mag-akusa dyan. Ang tiyuhin ko, kahit siya lang ang pumirma dito sa papel, pwede na. Ang nanay ko ay mula rin sa pamilyang ito. Hanggat hindi siya sumasang-ayon, hindi gigabayan ng bahay na to. Pero, sinasabi ko sa'yo, Sachen, sa lalaking nagsasalita, yan ang panuntunan. Ang nanay mo, hindi ba kapanganak tapos wala siya silbi? Wala pa siyang kwenta. Kayong mga tao kayo, kapag ginadlangan niyo ba ako, bahala si Tito. Nabugbugin kayo hanggang mamatay. Mulinaw na may panuntunan ng Jiangs. Kailangan lagdaan ng lahat ng ito. Paano? Gusto mong suwayin ng panuntunan? Namumulot ka ba ng basura nung nakarang taon tapos lumaki sa kahirapan? Pero, sa mga panuntunan ng Jiang Group, marami kang alam. Tama ka, alam ko. Dahil ang panuntunan nito ay ako. Siyempre alam ko. Dahil ako ang nagpatupad ng utos na ito. Ang babaeng ito? Ang panuntunan? Anong sabi niya? Hindi ba nakakatawa? Kung ikaw ay mula kay Jiang, sino ka? Narinig mo yung sinabi ko. Ako ang presidente ng Jiang Group. Yung ibinalitang pupunta sa Shiyang Village. Eh di ibig ko sabihin, ikaw ang presidente ng Jiang Group. Tama ka. Ako nga. Narinig mo yun? Sabi niya, siya ang presidente ng Jiang Group. Hoy, nakatingin ako sa'yo. Baliw ka ba? Paano si Miss Jiang? Napakayamang tao nun. Siya ang nagbigay ng pera para ma-repair ang factory sa village. Ang buong Shiyang Village. Si Director Lee lang yon. Ang magsasabi ng mga salita kay Miss Jiang. Anong klase kang tao ka? Gaano kalakas ang loob mo magpanggap? Ang narinig ko, ang mayamang babaeng yon, lalabas na dito at merong sariling kotse. Pati ang suot niya talagang pangmayaman.
tignan natin ang ating Pangulo. Ha? Ito ang suot mo. Ano, punit-punit na damit? Parang CEO. Maniwala ka man sa hindi. Papatanggal kita sa pabrika. Naku po! Gusto mo akong tanggalin? Ano ba? Takot na takot ako. Gusto niya akong tanggalin. Ikaw? Kayang paalisin ng apo ko? Teka nga, tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang mahirap! Anak ko, alam ko nilalabas mo yung galit mo para sa amin, pero huwag ka na magpanggap na ibang tao. Oo nga, bunso. Ang bait mo, naiintindihan namin ng nanay. Ngunit ang Jiang Group, hindi talaga namin kayang bayaran. Ma, ate, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Bumalik ako para hanapin kayo.